Sa pagpapatuloy ng kampanya para may pagbawal ang online gambling, malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senadora Risa Hontiveros patungkol sa pag-i-invest umano ng Government Service Insurance System o GSIS sa isang online sugal. Pangamba ni Hontiveros, hindi malabong naisama na sa investment sa online sugal ang pera at pensyon ng taong bayan. May balita si Criza Lopez. Sa plenaryo ng Senado noong Martes, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros ang pag-i-invest ng mga sinuspindeng opisyal ng Government Service Insurance System o GSIS sa isang online sugal. Sa privilege speech ng Senadora, inilantad niya na mahigit sa 1 bilyong piso ang pinuhunan ng GSIS para sa isang online gambling. Ano ba itong pinaggagagawa ng GSIS sa pera nating mga kawani ng pamahalaan? Makalipas ang ilang linggong pagkakasuspend ni GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso, lumitaw ang mga balitang ininvest ito sa tinatawag na DigiPlus, isang online sugal. Batay sa report, nagpasok ng malaking pera ang GSIS habang nag-o-offer ang naturang online sugal ng 65.30 pesos sa shares nito hanggang bumaba ito sa 13.68 pesos. Anya ni Hontiveros, pinuhunan ito ng mga opisyal ng GSIS sa sugal sa panahon na nilalabanan ng Kongreso ang lalo pang paglala ng online gambling sa bansa at sa panahon na malaki na ang nasisira sa buhay ng mga Pilipino. Lugi na! In the first place, what was GSIS thinking? Investing funds in online gambling. Tayo nga po, mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno, hindi pwedeng tumuntong sa casino. Lalo na, hindi pwedeng magsugal doon. Kaya, bakit ang GSIS naman todo taya at ginawang puhunan ang pera ng public employee sa sugalan? Giit ni Hontiveros, tila isang kaso na naman ito ng pagwawaldas ng pera ng taong bayan sa pamamagitan naman ng pag-i-invest sa sugal. Yung pondong inaasahan ng mga pampublikong manggagawa na magbunga sa takdang panahon matapos itabi at hulugan, ay mistulang isinusugal at ipinapatalo ng mga opisyal ng GSIS. Batay naman sa datos ng GSIS, sa 2,736,710 na miyembro at pensyonado, mayroong 1.83 trilyong pisong assets ang ahensya. Pahayag ng mambabatas at batay sa mandatong isinasaad sa batas, marapat na tiyakin ng GSIS na sa ligtas ipinupuhunan ang sanay retirement pension ng mga manggagawa sa gobyerno. By law, GSIS has the fiduciary duty to invest the contributions of its members wisely, ensuring they meet the requirements of liquidity, safety or security, and yield to guarantee the actuarial solvency of the funds. Samantala, dahil sa privilege speech ng Senadora, sinuportahan ito ni Senator Erwin Tulfo. Planong maghain ng resolusyon ni Tulfo para talakayin sa mga pagdinig ng kapulungan ang issue ng pag-invest ng GSIS sa iba't ibang kumpanya. May pagkakataon po, maghahain po ako at may ng panukalang batas na kailangang imbestigahan po ito. Plus, ito po ay aking paiimbestigahan. Kung may kumita, mukhang may kumita po rito. Buwan-buwan, kinakaltasan ang mga regular member ng GSIS na empleyado ng gobyerno ng 9% sa kanilang aktual na sweldo, habang 3% sa aktual na sweldo ang ikinakaltas sa mga empleyado mula sa Judiciary at Constitutional Commissioner. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.